Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! VP Sara, wala pong pake sa ICC dahil alam niyo naman abogado po 'yan, no? Alam niyo po na yung ICC wala naman jurisdiction at mayroon naman po siyang kinakausap na mga abogado rin, no? Pag-usapan din po natin ito pong si Senator Amy na pinaliwanag niya po, no, yung tungkol po dun sa pinapakita ng mga congressman na sinasabi na meron daw po approval ang Senado dito po sa AKAP dahil nakapirma ang mga senador kasama na si Senator Amy. Nilinaw po ni Senator Amy kaya nga sila pumapalag dahil nagkalokohan, no? Sila po ay niloko, no? Hindi maintindihan ng mga nagsasabing bakit kayo pumapalag pumirma kayo. Yun nga po mismo, no? Ang sinasabi ni Senator Amy, niloko sila sa pagpirma. Nasingitan. Yep. Si VP Sara, abogado po yan, no? Bakit po siya kakabahan? Yung mga tinatakot lang po ng mga ICC, yung nananakot, hindi naman abogado, si Trillanes. Yung mga salita ng salita tungkol sa ICC, hindi naman po. Ni si Duterte, ang dami po niya sinabi, wala po tungkol sa ICC, hindi niyo po ba na po na? Nagsalita siya na gusto niya ihiwalay Mindanao, nagsalita siya na akusasyon kay Pangulong Marcos, never po niyang pinagtuunan ng pansin niyang ICC kasi wala naman pong katuturan yan. Ang mahilig lang pong maniwala na ICC, makukulong na, makukulong na. Kailan pa yung makukulong na? Si Duterte, pagkaalis pa lang, sinabi niyo makukulong na. Magdadalawang taon na, walang ICC nagpapakita eh. Di ba? O ni anino ng ICC, wala. Ganyan ba yung manghuhuli kay dating Pangulong Duterte na hindi makapagpakita sa tao? Di ba? O, kaya po walang katuturan eh. Ginagamit lang po yan ng isang politiko para maging relevant siya. Ano ba si Trillanes kung hindi niya babanggitin yung ICC? O ano sabi ni Sara Duterte? Kinukonsulta ko naman, may mga kinukonsulta naman akong abogado na marurunong sa international law. Bakit ako kakabahan? Hinahamon ko nga to si Las Cañas. Kung totoo yung binibintang niya, magsampa sa akin ng murder dito sa Pilipinas, ng maharap. Lahat po yan, yan ang maliwanag na pamumulitika. Wala rin namang epekto kay VP Sara. Isinama nyo na sa ICC, wala rin naniniwala. Number 1 sa lahat ng survey, yun yung problema nyo lahat. Bira dito, bira doon. No, hanggang ngayon, pag wala na pong masabi, asa ng confidential fund? Ubus na. Putang, di ba yun yung nirereklamo nyo? Bakit nagastos ng 11 araw? Tapos itatanong nyo, nasa ng 125? Hindi ba nasabi na ubus na? Sa mga nagsasabi, simula pa lang sinasabi na, mas magaling si Marcos, mas magaling. Ipakita po ninyo. Kasi isa po sa mga pinakamagagandang proyekto na hinangaan po kay Pangulong Duterte yung build. Ano po nabalitaan natin ngayon? Ang dami pong budget para sa ayuda, no? Ayuda dito, iba-iba tawag, AIX, AKAP, TUPAD, panay ayuda, di ba? O marami pa tayong matutuklasan. Pero ang pinakamasama pong natuklasan natin, ayon din kay Senator Amy at wala pa pong nagpapalabas na mali ang sinabi ni Senator Amy. Wala pong budget para sa flagship program ng DPWH. Ibig sabihin ngayon, taon na to, wala na po yung build, no? Wala naman tayong nakitang mga pumasok para magtayo ng mga program. Tuwan-tuwa po na may pumapasok, mas malaki pa po yung pumasok last year kaysa pumasok po ngayon. Alam niyo po, kahit na anong gawin ninyong panghikayat, baguhin niyo man yung konstitusyon, kaya nga po ang pinakamalakas na pang-attract sa mga tao, sa mamamayan, sa mga taga ibang bayan na may pera, foreign investors. Alam niyo po kung ano? Infrastructure. Hindi na po itutuloy. Wala na pong build better more. Ang dami na, di ba? Wala na yun sa pabahay, 1 million a year. Hindi kaya yung 20 pesos. Lahat nagsasabi. Wala na po nagsasabi na kaya pa yung 20 pesos na bigas. Pero may plano lang po siya kung kantsawan na si Duterte o inutil kasi si Duterte. Infrastructure po ang
Bakit ba kayo nagkakagulo ngayon sa PA? Ang dami na po natin nagagastos. Sa totoo lang po, dyan sa lintik na tchatcha na yan, ilan na pong mga hearing ang kine-create natin para sa tchatcha. Pera po ng taong bayan yan nagagastos sa mga hearing. Hindi naman pwedeng hindi mag-hearing. Dahil ang dami natin natutuklasan. Yung akap na yan, natuklasan natin. Tapusin muna natin to kay Sara Duterte. Okay, sa ayon pa kay Sara Duterte, no? Alam niya rin na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ay abogado rin. Kaya alam niya rin po yung mga hakbang. Hindi po ibig sabihin walang pake, hindi po iniintindi ng mga Duterte, pamilyang Duterte ang ICC dahil alam na alam po nila na hindi po magpa-prosper yan, no? Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na makikipagbarilan na lang siya, nakukulitan na sa inyo, puta, mayak-maya kayong ICC ng ICC. Alam niyo naman si Pangulong Duterte. Di ba? Sasagot yan sa mga bumibira sa kanya. Okay, punta na po tayo rito sa pinakamainit. Alam nyo, kinakantsawan pa nila. Sabi ng mga congressman, imposibleng hindi nyo alam. Eto, perma nyo. Pinakita yung perma. So, ibig sabihin, dapat daw, kasalanan na raw nila yon. Tayo yung mga senador, pinagmamalaki, sabi ni Sen Jaime, hindi nila alam yung akap. Sabi ni Senator Bato, hindi rin niya alam. Sabi rin ng DPWA, ng DSWD, hindi rin nila alam yung akap. Usually, tama po si Bato usually, nanghihingi ng pondo yung departamento. No? Yung departamento manghihingi ng pondo. Ito po mga kailangan namin. Hindi po humingi yung yung DSWD para sa akap. Hindi po nila alam kung ano yung akap, paano ipapatupad yan. At umamin na po si Erwin Tulfo na sila po yung nag-coin ng akap. Ideya niya pa rin ideya niya yung akap. Naintindihan nyo? No? Galing talaga sa kanila. Sino nagtatanggol sa akap ngayon? Mga congressman. Binasa ko na po niyan sa inyo kahapon. Pinagmalaki nila yan noong December. Ang point ni Senator Jaime, nagkapirmahan na nung natuklasan nila may akap pala. Kaya nga nila sinasalang sa Senado. Tapos ang pinagmamalaki ng mga congressman, aba hindi, pumirma kayo. Yun na nga yung sinasabi ni Senator Jaime. Pinapirman nyo kami nang hindi kayo tapat. Wala yan sa pinag-usapan natin. Naningit kayo. Alam nyo sa totoo lang, dyan hindi nila nawaisan si Duterte. Ang dami pong pagtatangka nung panahon pa. Nung mga senador pa sila Drilon. Panahon nila Duterte. Ewan ko, naalala ko may mga nagtatangka na nag-insert. Binibito po ni Pangulong Duterte. Binabasa niya isa-isa Kung hindi man siya, yung mga magagaling yung kanyang mga abogado. Tama po yun. Mas maganda siguro pakinggan natin yung sinabi ni Senator Jaime. Kasi may lokohan na naganap. Parang ganito sige, palusot mo yan. Ako po, nung pumipirma po ako, kasi makakapal po yan Papipirmahin ka, makapal, di ba? Tiwala ka naman doon sa mga tao mo. Pero tinitignan ko rin po kahit yung pamagat lang, ano to? Bakit meron ito? Naku-question ko kagad Ganun lang po kakapal yun. Marami po silang pinipirmahan. Ibig sabihin, no, may tangkang palusutin yung akap. Sino lang po nakakaalam so far? Nung ginawa yung budget. Congressman. Yan yung sinabi ng mga senador Bahala na po kayo, no? Kasi ito po mga katotohanan. Bahala na kayo maniwala kung kanino. Pero mas kapanipaniwala yung sinasabi ng mga senador Naloko ba sila? Oo. Kasalanan ba nila yun? Oo. Pero hindi po porket naloko na, umaamin na nga sila na naloko sila. Parang yan parang yung mga biktima sila. Naisahan sila. Sisisihin nyo pa yung victim blaming tayo. Hindi lang masabi ng senador na biktima sila. Pero yun po yung nangyari. Tingnan nyo po yung sinabi ni Senator Jaime. Jaime Solution. Ang sinasabing pirma ko ay isang electronic signature na aming binigay matapos mapasa ang budget. Itong sa AKAP ay isang house insertion na nalaman at ikinagulat namin nung nakita na ang final version. So pumirma sila, napagkasunduan nila, ito yung lalamanin, nagtiwala sila. Alam niyo yun? O sige, kaya nagpadala sila ng electronic signature. Yung pala, nag-insert, ito bintang ni Senator Jaime nag-insert kayo, parang napalusutan. Parang ganito po yan Parang shoplifter. Yung shoplifter po na nakalusot. Ibig nyo sabihin, may karapatan po bang mangantsaw yung shoplifter? Ipagmalaki niya sa kumpare niya, pare nag-shoplift ako, nag-iinuman sila. Pare, nag-shoplift ako, eto. Parang ganyan yung nangyayari ngayon Nang aasar pa
'Di ba? Pumirma kayo eh. Yun nga yung sinasabi ni Senator Amy na isahan nyo. Mayroon pong panluloko dun. As BP. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.